Shira POV. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng maayos sa kondo, matapos kong marinig ang mga pinagtapat ng bihag namin. Noong mga oras na iyon ay gusto ko nang sugurin si Norman, pero napag-alaman naming wala ito sa bansa. Nasa po ko ang ulo ko habang nag-iisip kung paano ko mapupuntahan si Norman, para matapos na ang lahat ng ito, at nang makalaya na lahat ng galit at puot sa dibdib ko. Kumalma ka. Utos iyon ni Nadia na tumabi ng upo sa akin. Nadia, paano ako kakalma? Sabihin mo nga. Ngayong alam ko na ang totoo, saka naman nakawala si Norman sa pagbabantay natin. Galit na galit ako pero wala akong magawa. Patience is a virtue. Mas masarap ang paghihiganti kung naayon sa panahon. Matagal mo na itong hinintay, ngayon ka pa ba susuko? Pang-aalo naman ni Hazel. Napapikit ako. Alam kong wala naman akong magagawa, dahil talagang madulas si Norman kahit noon pa. Hindi ko lang maisip kung bakit ito ganun. May pinagtataguan ba siya? Ano pa ba ang nililihim niya? Magpahinga na tayo, sa ngayon, malinaw na ang landas na tatahakin natin. Kailangan lang natin matsyempuhan si Norman. Utos ni Hazel sa amin, kaya isa-isa na kaming tumayo at nagtungo sa kwarto. Dalawa ang kwarto dito, pero mas pinili naming magsama-sama sa iisang kwarto. Ganon katatag ang samahan namin mula noon hanggang ngayon. Noong dumating ako sa poder ni Mama Annabel, ay naabutan ko na doon si Nadia. Ayon sa kwento niya, inaabuso siya ng kinakasama ng nanay niya. Paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ng amain, sa tuwing wala ang nanay niya at hindi siya makapanlaban, dahil nagbanta ito na papatayin silang mag-ina. 15 anyos lang siya noon, at nang hindi na niya kinaya ay nagsumbong na siya sa kanyang ina, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito, bagkus ay kinalbo pa siya at pinalayas ng sariling ina. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada, hanggang sa matagpuan ni Mama Annabel, at iuwi sa Antipolo. Pinagamot siya para ma-overcome ang trauma, na dinulot ng pangyayari sa kanya hanggang sa tuluyan ng gumaling. 3 taon lang ang nakakaraan, nang matagpuan namin ang amain niya. Nalaman namin na iniwan din pala nito ang nanay niya, nang makahanap ng mas batang babae. Si Nadia ang nagparusa dito sa harap namin, matapos siyang pahirapan ng ilang araw. Hindi na rin binalikan ni Nadia ang nanay niya, dahil mas mabuti na daw yun. May galit siya sa ina niya, at ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kaugnayan dito. Si Tanya naman ay na-rescue ni Mama sa isang kasa. Ibinenta siya ng tatay niya para makabayad sa utang, at ipinasok sa kasa para ibugaw sa mga lalaking hayok sa laman. Bago pa man siya maibenta, ay nakatakas siya sa kasa. Pinarehab siya ni Mama Annabel, dahil pilit pala silang pinapagamit ng droga noon, para sumunod sila sa gusto ng mga customer. Maswerte na lang si Tanya, dahil nagawa niya makatakas, habang binabiyahe na siya papunta sa lalaking nakabili sa kanya. 16 na pa lang siya noong unang tapak niya sa Antipolo. Dahil sa mga pinagdaanan namin sa buhay, ay naging matibay ang samahan namin. At doon na nabuo ang Amor Cuatro. Sila ang nagsilbing pamilya ko sa loob ng ilang taon, idagdag pa si Hazel. Wala namang mapait na karanasan si Hazel, maliban na lang sa maagang pagpanaw ng magulang niya, dahil sa aksidente, at tanging si Mama Annabel lang ang malapit na kamag-anak niya kaya siya nito kinupkop. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Tanya mula sa likuran. Hindi ko na malaya na tumabi pala siya sa akin. Magiging maayos ang lahat, Shira. Sa ngayon kailangan lang natin maghintay ng kaunti. Halos pabulong na sabi niya sa akin. Alam ko, Tanya. Pasensya na kayo. Baka isipin niyo hindi ko na-appreciate lahat ng tulong niyo sa akin. Sorry, sarili ko lang ang iniisip ko. I apologize, naiintindihan ka naman namin. Huwag kang mag-alala, matatapos din ito. Makukuha mo din ang hustisyang ninanais mo. Hinawakan ko ang kamay niya, na nakapulupot sa bewang ko. Naisip ko na napakaswerte ko, dahil nandito ang mga kaibigan ko. Nandito sila at hindi nila ako iniiwan. Hindi ko na alam kung anong oras na ako nakatulog. Maaga pa rin akong nagising kinabukasan, at ngayon ko balak ituloy ang naudlot kong plano na pagdalaw kay Mama. Nagluto na ako ng almusal namin, at hindi naman nagtagal ay lumabas na ang 3. Kanya-kanyang timpla na sila ng kape at dulog sa mesa. Uuwi akong Antipolo. Gusto niyo bang sumama? Tanong ko sa kanila, hindi na muna.
Mag-aabang ako ng kaganapan kay Norman. Para makuha na natin siya. Tanggi naman ni Hazel. Ikaw na lang muna, Shira. Sasamahan namin si Hazel. Tanggi din ng dalawa. Tumango na lang ako at saka nagsimula ng kumain. Magta-taxi na lang ako hanggang Antipolo, dahil tiyak na kakailanganin nila ang kotse na gamit namin. Si Tanya na ang nagligpit ng kusina, kaya naman agad na akong naligo at nagbihis. Palabas na ako ng kwarto nang mag-ring ang phone ko. Agad kong sinagot yun dahil si Nathan yun. Hello. Pilit kong pinasaya ang boses ko, kahit pa ang totoo ay mabigat ang loob ko sa nangyayari. Hi baby, bati niya sa akin. Did I wake you up? No. Kanina pa ako gising. Nasa office ka na ba? Tanong ko dito. Papunta na ako. I have tons of meetings today baby. Tapos may mga site visit pa akong pupuntahan. Maaga pa lang pero parang pagod na agad ang boses nito. Uuwi pala ako kay mama, paalam ko dito dahil yun naman ang tamang gawin. Ikaw lang ba mag-isa? Tanong ni Nathan sa akin. Oo, magta-taxi na lang ako. Hindi ko kasi alam baka doon muna ako matulog. What? Reklamo naman ni Nathan. Magpapadala ako ng sasakyan dyan. Use it. Ayokong magko-commute ka. Nathan, baka doon kasi ako matulog. Tanggi ko dito, pero hindi siya pumayag. Then let him wait. That is his job, sanay yang matulog sa sasakyan. Napailing na lang ako sa kakulaitan ni Nathan. Wala naman akong magagawa kundi ang sundin na lang ito, para wala nang away na maganap. Okay fine. Sige na. I'll wait for the driver. That's my girl. Sorry baby. Busy lang talaga ako, kaya hindi kita masamahan. Nalukot ang puso ko. Talagang kay Nathan, palagi niyang iniisip ang kapakanan ko. It's okay Nathan. Next time na lang. Take care of yourself ha. It on time. Bilin ko pa dito. I will baby. Huwag kang magtatagal doon okay. I need to see you badly soon. Paglalamang niya, at alam ko na kung saan ito mauuwi. Agad akong pinamulahan ng mukha, nang pumasok sa isip ko ang bagay na yun. Okay, I promise. Babalik ako agad, I love you. Pangako ko naman sa kanya. I love you too, baby. I love you so damn much. Sagot naman ni Nathan. Hindi nagtagal ay tumawag na ang receptionist sa baba, at sinabi na nasa baba na ang sundo ko. Agad naman akong nagpaalam sa tatlo na hinihintay pa si Tanya. Love na love ka talaga ni Papa Nathan. Ayaw niyang mag-commute ka kaya ayan, may instant driver ka na at kotse. Kinikilig na asar ni Nadia. He is really kind girls. I sighed at alam nila kung ano ang ibig sabihin nun. Nagpaalam na ako sa kanila, dahil ayaw ko namang mainip ang pinadala ni Nathan na driver. Paglabas ko ng elevator ay nandun na ito sa reception area, at nakatayo. Nakangiti agad ito sa akin, at mukhang kilala naman niya ako. Ikaw yung driver. Tanong ko dito para makasiguro, at agad naman siyang ngumiti. Opo, Tere na po ba? Magalang niyang sagot. Tumango na lang ako, at siya na ang nauna sa sasakyan. Binuksan agad nito ang backseat, at agad kaming lamarga ng pagkapasok nito. Tahimik lang ito kaya naman naisipan kong kausapin siya, para naman hindi ako mapanisan ng laway. Anong pangalan mo? Joseph po ma'am, agad namang sagot niya. Matagal ka na ba kay Nathan? Nakatingin ako sa phone ko, dahil ipinaalam ko kay Nathan na paalis na kami ng pinadala niyang driver. Mga 3 taon na po, ma'am. Personal driver ka ba niya? Tanong ko dito. Minsan po. Pero po mas madalas sa kumpanya po ako naka-assign, kwento nito. Ganun ba? Akala ko nakakapag-drive ka din kay Tito Norman. Naisip ko baka may makuha akong impormasyon dito, kaya sinubukan kong magtanong-tanong. Hindi po ma'am. May sarili po kasing driver si Senyor. Pili po ang tauhan nun, at hindi po basta-basta. Napataas ang kilay ko. Ganon siya kapili sa mga tauhan, ibig sabihin may tinatago talaga ito. Madalang ko nga siyang makita Naku madalang po talaga magstay sa isang lugar si Senyor. Sagot naman ni Joseph. Madalas po siyang umaalis, at ilan lang po ang nakakaalam sa pinupuntahan niya. Ganun ba? Pinigil ko na lang mapamura. Kaya pala nahihirapan kami na hanapin siya. Hindi bale, darating ang panahon, magkakaharap din kaming dalawa.
Hihintayin ko ang araw na iyon, at sisiguraduhin kong ibabaon ko siya sa lupa. Agad kong niyakap si Mama Annabel nang makita ko ito sa hardin ng bahay. Nagulat pa ito dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ko. "I miss you, Iha." Gumanti siya ng yakap sa akin, at saka ako inayang maupo. "Nasaan yung tatlo? Hindi mo ba sila kasama?" Nagtataka marahil si Mama, dahil mag-isa lang ako na dumating. "Naiwan po sila sa Manila, Mama. Hanggang ngayon po kasi wala pa kaming makuhang lead kay Norman." Sagot ko naman dito, "Ano na bang nangyari sa investigasyon niyo?" Tanong niya, kaya agad ko namang isinalaysay ang mga naganap, habang nasa Maynila kami. "Tama ang mga kaibigan mo, Iha. Matuto kang maghintay, darating ang tamang pagkakataon. Pag minadali mo ang lahat, baka mas lalong hindi matapos." Pangaral niya sa akin, "Sino ba yung kasama mo?" Tanong ni Mama, nang mamataan si Joseph na nakatayo sa labas ng sasakyan. Pinadala po siya ni Nathan. Ayaw pong pumayag na mag-commute ako. Tinanaw ko si Joseph, hindi naman nagbago ang pwesto nito, at nagtitipo lang sa phone niya. Naalala ko tuloy na mag-send ng message kay Nathan, na nakarating na ako sa Antipolo. "Kumusta kayo ni Nathan, Iha?" Nagulat ako sa biglang tanong ni Mama. I cleared my throat, bago ako sumagot sa kanya. "Okay naman po, Mama. Have you fallen for him?" Panipi. Agad akong napatingin kay Mama. Malakas talaga ang pakiramdam ni Mama, kaya hindi naman talaga ako makakapagsinungaling sa kanya. I tried not to, pero po hindi ko napigilan, nakayukong sagot ko. "Does he feel the same way?" Tanong niya muli. Pakiramdam ko tuloy isa akong criminal na nasa interrogation. "I think so, Mama. Nararamdaman ko naman, he treats me well and special." "So ano ang plano mo?" Narinig ko ang pagsindi ng lighter niya. Matagal na naming sinasabi kay Mama na tigilan na iyon, pero hindi naman siya nakikinig. "Mama, hindi naman kami pupwede kahit gustuhin ko. Kailangan ko siyang iwan pag natapos na ang lahat ng ito," paliwanag ko sa kanya. Humithit si Mama at saka ibinuga ang usok nito. Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Kakayanin mo ba?" Panipi. Tumango na lang ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko siyang iwan, dahil iyon ang nararapat. "Okay, as you wish," sagot lang nito. Matapos namin mag-usap ay dumiretso muna ako sa kwarto ko. Sinilip ko ang phone ko, pero wala pang reply si Nathan. Maybe he is really busy. Inayos ko muna ang sarili ko, at saka ako lumabas sa kusina. Gusto kong tumulong kay Yaya Victoria sa paghanda ng tanghalian. "Dapat nagpahinga ka na lang." Pagtatiboy nito sa akin, pero hindi naman ako nagpatalo. "Hayaan niyo na po ako, minsan lang po ako mauwi." "Ikaw talagang bata ka." "Siya, sige kung yan ang gusto mo," sumusukong sabi naman niya. Masaya kaming nagkwentuhan habang nagluluto, at nang dumating ang pananghalian, ay pinatawag ni Mama Annabel si Joseph, para sumabay sa aming kumain. Pinilit ko pa ito dahil ayaw niya, pero syempre, ako pa rin ang nasunod. "Kumain ka ng madami, Iho, huwag kang mahihiya," paalala ni Mama Annabel kay Joseph. "Salamat po, Ma'am. Nakakahiya naman po." Nahihiyang sagot niya. "Nonsense. Wala naman kaming ibang kasama dito. Isa pa, gusto kong magpasalamat sa'yo sa paghatid mo sa anak ko ng ligtas." Nakangiting sabi ni Mama. "Trabaho ko po yun, Ma'am." Sagot naman ni Joseph. Tumango naman si Mama, at nagpatuloy na kami sa pagkain. "Dito ka ba matutulog, Iha?" Tanong ni Yaya Victoria habang nagliligpit kami sa kusina. "Opo, Yaya. Namiss ko po ang kwarto ko. Saka namiss ko yung pagkamot mo sa likod ko." Biro ko dito. "O siya, sige, mamaya kakamutin ko ang likod mo, hanggang makatulog ka." Natatawang sabi naman niya. "Naku Yaya, biro lang po yun." Saka ko siya niyakap. Bukod kay Mama, si Yaya Victoria ang nasasandalan ko noong bata pa ako. Palagi siyang nakabantay sa akin, lalo pag binabangungot ako noon. Para makatulog ako, ay matiyagan niyang kinakamot ang likod ko. "Anak, iiwan mo na ba kami ng mama mo, sa oras na matapos mo na ang misyon mo?" Biglang tanong ni Yaya habang yakap ko siya. Napahinga ako ng malalim, at saka ako naupo sa upuan. Tumabi naman si Yaya sa akin. "Pag natapos ko na po ang misyon ko, kailangan ko pong iwasan ang pagpunta dito. Maari po kasi akong matunten ni Nathan dito,
At ayaw ko po kayong madamay. Malungkot ako dahil alam ko na mamimiss ko sila. Saan ka pupunta? Tanong niya pagdaka. Hindi ko pa po alam. Siguro po sa lugar na hindi ako matutunton. Sa lugar na makakapagsimula ako ng bagong buhay. Napabuntong hininga na lang ako, kasabay ng unti-unting pagbalong ng luha ko. Yaya, ngayon lang po ako nagmahal. Ngayon lang, pero ang sakit po. Ang sakit-sakit po. Hindi ko na mapigil ang luha ko, dahil kusa na iyong lumabas. Anak, bakit hindi mo nalang patawarin, at ipagpasa Diyos ang lahat? Baka anak, sumaya ka pa. Malungkot ang tinig ni Yaya Victoria. Kahit ano ang gawin at piliin ko Yaya, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan, na hindi kami pwede ni Nathan. Magkakasakitan lang po kami, iling ko. Kahit si Yaya pa ang magsalita, ay hindi na mababago ang pasya ko. Mas gugustuhin ko pa si Nathan na mamuhi sa akin. Baka mas madali niya akong makalimutan. Hahayaan ko na lang isipin ni Nathan, na pinaglaruan ko lang siya. Para akong batang humihikbi sa harap ni Yaya. Matagal ko nang natutunan ang maging matigas, pero hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Sana anak, matagpuan mo ang kasagutan sa mga bagay na bumabagabag sa'yo. Palagi ko kayong pinagdarasal, na sana matagpuan niyo ang tunay na kaligayahan. Naramdaman ko uli ang yakap ni Yaya, kaya muli akong napalyak. Nabawasan kahit papano ang bigat na nararamdaman ko sa mga yakap niya. Alam ko na kahit anuman ang maging desisyon ko, nandyan parents sila para unawain at mahalin ako. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng kapatawaran kay Nathan, sa lahat ng sakit na iiwan ko sa kanya. Napabitaw ako kay Yaya, nang marinig ko ang tila nagmamadaling kilos ni Joseph. Ma'am Shira, ma'am, humahangos ito mula sa labas. Anong problema, Joseph? Bigla akong kinabahan, sa paraan ng pagtawag niya kaya agad akong napatayo. Ma'am si Sir Nathan po, na aksidente po sa site. Tila iyon bambang sumabog sa harap ko, kaya muntik pa akong matamba. Napakapit ako sa lamesa at pakiramdam ko, ay namanhid ang katawan ko, iha. Shira, ayos ka lang ba? Tumalikod ito at saka kumuha ng tubig, at pinilit ipainom sa akin. Joseph, nasaan si Nathan? Nanginginig na tanong ko dito, pagkatapos kong maubos ang tubig. Sabi po ni Ms. Valin nasa ospital na po, mahinang sagot nito. Yaya, aalis na po kami. Pakisabi na lang po kay mama ang nangyari. Alam ko kaya Yaya, mabilis naman siyang tumango. Ako na ang baalang magpaliwanag kay Annabel, sagot naman ni Yaya. Agad akong pumanhik sa kwarto, at kinuha ang mga gamit ko. Tulog si mama sa ganitong oras, kaya hindi ko na talaga magawang magpaalam pa sa kanya. Mag-iingat kayo, bili ni Yaya habang paakay ako ng kotse. Sa harap na ako sumakay, at hindi ko na naisip na dapat ay sa likod ako. Joseph, dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha. Opo. Tugon naman ni Joseph, at saka binuhay ang makina, at agad na pinaadar ang kotse. Abot-abot ang dasal ko sa mga oras na ito. Aaminin kong hindi ako madasaling tao, pero para kay Nathan, gagawin ko iyon. Sana ay makaligtas siya. Ano daw ba ang nangyari? Tanong ko kay Joseph, na noon ay tahimik lang habang nagmamaneho. Hindi din po malinaw ang kwento sa akin ma'am, basta po ang naintindihan ko, may babagsak po na bakal sa site, at nakita po iyon ni Sir Nathan. Tatamaan po dapat isang tauhan, kaya tinakbo at hinailan niya ito, kaso po siya ang inabot. Napapikit ako. Ngayon ko napatunayan na mabuting tao si Nathan. Nagawa pa nitong iligtas ang tauhan niya, to the point na siya ang napahamak. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating kami sa ospital. Nalaman ko sa nurse na ligtas na si Nathan, at nasa kwarto na ito. May sugat at pasa ito sa balikat, pero hindi naman daw malala. May sugat din daw sa ulo, kaya kailangan tahiin. Napahinga na lang ako ng maluwag, dahil kahit papano ay hindi malala ang nangyari kay Nathan. Pagpasok namin sa kwarto, ay nakita ko agad ang 4 na kaibigan niya nakapalibot sa kama. Nag-uusap sila ng seryoso, at hindi ko makita si Nathan. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, at isa-isa silang napalingon sa gawi ko. Natutap ko ang bibig ko, nang makita ko si Nathan na nakaupo. Wala siyang damit pang itaas, at may banda sa balikat niya.
May gasa din sa ulo niya, at sa nakikita kong reaksyon ng mukha ni Nathan, ay halata kong may iniinda itong sakit. Baby, tawag nito sa akin, pero tila ako napako sa kinatatayuan ko. Patuloy ang pagpatak ng luha ko habang nakatingin ako sa kanya. Baby, napatingin ako kay Nathan, nang ulitin niya ang pagtawag sa pangalan ko. Pinunasan ko ang mga luha ko, pero nanatili akong nakatingin lang sa kanya. Come here, please. Inilahad ni Nathan ang kamay niya, kaya naman napilitan akong ihakbang ang mga paa ko. Agad namang umalis ang mga kaibigan niya sa tabi ng kama, at nagpaalam na lalabas lang sandali. Tumango lang si Nathan sa kanila, at muli akong hinarap. Nalaglag ulit ang mga luha ko pagkaupo ko sa gilid ng kama niya. Nahihirapan akong tingnan ang kalagayan niya. Hey, stop crying. I'm okay. Humawak ako sa balikat niya na walang benda, at saka inihilig ang aking ulo. Takot na takot ako, sumisigop na sabi ko sa kanya. Akala ko kung napano ka na. Bulong ko sa kanya. Naramdaman kong hinalikan niya ang noo ko. I'm okay, baby. Wala lang ito. Magpapakasal pa tayo hindi ba? Hindi ako mawawala sa'yo. Lalo akong napahagulgol sa narinig ko. May mga plano na si Nathan para sa amin, pero ako. Ano ba ang gagawin ko? Hindi ba at iiwan ko lang naman siya? Isinantabi ko muna ang bahaging iyon, at inisip na ang mahalaga sa ngayon ay ligtas si Nathan. Umalis ako sa pagkakayakap ko sa kanya, at pinilit ko siyang mahiga. Inayos ko ang unan niya pati na din ang kumot niya, at saka ulit ako naupo sa gilid ng kama. Wala na bang masakit sa'yo? Kung ulo mo ba? Hindi ba tinamaan? Nag-aalalang tanong ko, they have checked me already baby. Okay naman ako. Don't worry yourself too much. He assured me, kaya tumango na lang ako. Nagugutom ka ba? Tanong ko dito, pero umiling lang siya. Mamaya na lang, tanggi ni Nathan. Kumusta pala ang pag-uwi mo sa Antipolo? Okay lang naman sila. Umalis lang ako agad upon hearing the news. I'm sure they will understand. Hawak ko ang kamay ni Nathan, at hinahaplos-haplos ko iyon. I'm glad that you are here, baby. Tumango naman ako sa kanya. Aalagan kita, I said, and that made him smile. Nagpaalam ito na matutulog muna, kaya hinayaan ko naman. Nanatili lang ako sa tabi ni Nathan, hanggang sa makatulog siya. Lumipat ako sa couch at agad na nilabas ang phone ko. Tinext ko naman agad si Nadia, para sabihin ang kinaroroonan ko. Dadaan kami dyan mamaya, reply niya, kaya naman nagbilin ako na dalhan ako ng ilang mga personal na gamit, at damit. Sinulyapan ko uli si Nathan na payapang natutulog. Nasapo ko ang noo ko at napahinga ng malalim. Kung sana lang ay hindi kami nahihirapang hajilapan si Norman, maari ko nang iwan si Nathan. Pero sa sitwasyon ngayon, mukhang hindi pa ito ang tamang oras. At habang tumatagal, lalong humihirap ang lahat. Naputol ang pag-iisip ko nang pumasok na uli ang 4 na kaibigan ni Nathan. Nang makita nila na tulog na ito, ay sumenyas na lang si Kenneth na aalis na sila, at babalik na lang. Tumango na lang ako. Nakita ko na may ibinaba si Franco sa mesa na sa tingin ko ay pagkain. Lumapit ito sa akin at nagpaalam din. Mauuna na kami. Ikaw lang naman ang kailangan ng gagong yan, anito sa ngumiti. Salamat. Ako na ang bahala sa kanya, mahinang sabi ko. May pagkain na doon. Mga paborito niya yan, kaya tiyak kakainin niya naman yan. Babalik na lang kami bukas to check on him, dagdag pa niya. Tumango na lang ako at saka ko sila pinanood, na isa-isang umalis. Kinuha ko ang phone ko at nag-text ako kay mama. Sinabi ko ang dahilan, kung bakit kinailangan kong umalis agad. Tumunog ang phone ko, at nakita ko na si Nadia yun kaya agad ko itong binasa. Nasa labas daw sila ng pinto, kaya dahan-dahan naman akong lumabas. Natagpuan ko ang 3 na nakaupo sa harap ng pinto ng kwarto, at may dalang bag na hula ko ay mga gamit ko. Kumusta siya? Tanong ni Nadia sa kainabot sa akin ang bag. Natutulog siya. Maayos naman siya, puwera lang sa tahi sa ulo, pati na ang sugat at bagbog sa balikat. Kwento ko sa kanila wala bang foul play? Biglang tanong ni Hazel, kaya napatingin ako dito. Hindi ko alam, pero ang sabi, aksidente lang talaga. Tiyak naman pinaimbestigahan pa rin nila yan, para makasigurado.
Hazel concluded. Abangan niyo ang pagpunta ng daddy niya dito. Pag nangyari yon, sunggaban niyo na. Utos ko sa kanila, at agad naman silang sumangayon. Kung lilito man si Norman, ngayon ang pagkakataon na yun, dahil nasa ospital ang anak niya. At maaring ito na ang pagkakataong hinihintay namin, sige na. Bumalik ka na sa loob. Magpapakalat na ako ng tao dito simula ngayong gabi, utos ni Hazel. Mag-iingat kayo. Bilin ko sa kanila at nag-thumbs up lang naman sila. Pumasok na agad ako sa kwarto at nakita ko na tulog pa din si Nathan, kaya naman nagpasya akong pumasok sa banyo at maglinis ng katawan, para makapagbihis na din. Sana makuha na nila si Norman, at kapag nangyari yun, matatapos na ang lahat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Wala man itong pinagkaiba sa dating Shira, pero kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Umiling na lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa ko, at saka ako lumabas ng kwarto. Gising na si Nathan kaya naman agad akong lumapit dito. Akala ko iniwan mo na ako. Hindi ko alam pero bakit kakaiba ang pagkakasabi ni Nathan noon. Umiling na lang ako at hindi ko na pinansin ang naglalaro sa isip ko. Masyado lang siguro akong nag-iisip. Galing lang ako sa banyo at nagbihis. Dinalhan ako ng damit nung tatlo, nakangiti ako habang nakatingin ako sa kanya. Nasaan sila? Hanap ni Nathan sa tatlong kaibigan ko. Umuwi na, hindi na sila pumasok, kasi sabi ko tulog ka. Magpagaling ka daw, lumapit ako sa kanya at hinaplos ang buhok ni Nathan. May dalang pagkain ang mga kaibigan mo. Umalis na rin sila at babalik na lang daw bukas. Gusto mo na bang kumain? Hinalikan ko ang noo ni Nathan, habang dahan-daang hinahaplos ang ulo niya. Okay. Sagot ni Nathan, kaya inalayan ko siyang maupo. Matapos ko siyang ayuyan, ay ang pagkain naman niya ang binalingan ko. May mesa naman na pwedeng gamitin, para maipatong ko ang mga pagkain sa harap niya. Mabango at mukhang masarap, ang mga pagkain na inilapag ko sa mesa. Mukhang sa mamahalin pang resto ito binili. Ano gusto mo dyan? Tanong ko sa kanya. Tinuro naman ni Nathan, ang beef na may broccoli kaya yon ang inilagay ko sa plato niya. Matyaga ko siyang sinubuan, hanggang sa maubos niya ang pagkain. Nakainom na din siya ng tubig. Alin? Samandal ka muna at mamaya ka na mahiga. Sabi ko dito. Tiyak na mabilis akong gagaling nito, baby. Magaling ang nurse ko. He is back to his jolly voice. Mahal ako maningil, Mr. Escalantes, sige ka, baka mamaya hindi mo ako mabayaran. Biro ko naman dito, kaya dapat lang magpagaling ka agad. Natawa lang si Nathan. Baby, I need to go to the bathroom. Medyo nahihiya pa si Nathan, pero agad ko siyang nilapitan para alalayan. Kaya naman daw niyang maglakad, kaya ang swero na lang niya na nakasabit ang inalayan ko. Pinalabas pa niya ako, pero inikutan ko lang siya ng mata. Baka mamaya mahilaw ka bigla. Mas mabuti nang nandito ako. Hinayaan na lang niya ako, dahil hindi din naman ako papayag sa gusto niya. Pagtapos niyang umihi ay nagsipilyo na din siya. Kumuha na lang ako ng towel sa mga gamit niya at binasa iyon. Pupunasan ko na lang siya mamaya. Nang matapos ko si Nathan na panasan, ay ako naman ang kumain. Nakaupo lang naman siya at nanonood ng TV. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin, at tila pinapanood ako. Kakatapos ko lang kumain at palabas ako ng banyo, nang pumasok naman ang nurse on duty. Kinuha na niya ng vital si Nathan, at saka inilista iyon sa chart. May inihanda din siyang syringe, at isinaksak iyon sa swero. Kumusta po ang pakiramdam mo, sir? Tila nang aakit naman na tanong ng nurse kay Nathan, kaya napataas naman ang kilay ko. Ano? Invisible ba ako? At kung makaasta ang babae na ito ay para bang sila lang ang nandito? Matangkad ang nurse at maganda din ang katawan niya. Medyo malaki ang dibdib niya. Napatingin tuloy ako sa dibdib ko. I'm fine, matipid na sabi ni Nathan. Pag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Ako po si May, lalo akong nabwisit kaya napatikim na lang ako. Tila naman nagulat ang nurse, kaya napatingin ito sa gawi ko. Tapos ka na ba? Tanong ko dito, naakala mo natuklo ng ahas, dahil hindi na ata ito nakagalaw. Opo ma'am, tapos na po, anito sabay kuha ng chart, at agad lumabas ng kwarto. Natawa naman si Nathan, kaya pinandilatan ko siya ng mata.
Ano gustong gusto mo? Baka gusto mo umuwi na ako, at yung nurse na lang na yon ang magbantay sa'yo. Naiirit ang uncle ko kay Nathan. What did I do? Baby naman, nakita mo nga Daiko, halos kinakausap diba? Natawa ako sa itsura ni Nathan, dahil joke lang naman yon. At dito na po nagtatapos, ang ika-7 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.